Napakaswerte ng mga anak na ang mga magulang ay nandito sa abroad. Nagsasakripisyo para lahat sila ay maitaguyod at magbigyan ng magandang kinabukasan. But wait, bago ang lahat, hello viewers, welcome to my personal vlog. Lisa is here again for another video, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So ang pag-uusapan nga pala natin in this video is yung mga OFW na tumanda na dito sa abroad. Ito ay based on my observation dahil dito sa Hong Kong marami ngang may mga edad na OFW na nandito pa rin sa Hong Kong. At mapapatanong ka na lang talaga, bakit pa rin kayo nandito at hindi pa rin kayo nagpo-for good? At parang bilang isang OFW na medyo bata pa is mapapatanong ka na lang talaga na, Lord, nakakatakot, hanggang ganitong edad kaya ako dito sa abroad? Alam nyo kasi dito sa Hong Kong viewers, napakaraming may mga edad na mga kababayan natin na nandito pa rin sa Hong Kong at hindi pa rin nagpo-for good. At minsan din may mga nakasabayan tayo at matatanong din natin, mga ate, bakit pa rin pa kayo nandito? Bakit hindi pa rin po ba kayo nagpo-for good? May edad na po kayo. Yung tinutukoy ko yung may edad, meron po mga nandito na nasa 50 to 65 years old. Yes, hindi po biro yan, totoo yan dahil may mga nakausap kami na mga kababayan natin, may mga edad na tuwing linggo, tuwing kami ay nagsisimba. At alam nyo ba, napakatagalan nila dito sa abroad, 30 to 35 years na sila na nandito sa abroad, nandito sa Hong Kong viewers, at hanggang ngayon nandito pa din sila. At yung mga anak nila is napagtapos na nila ng pag-aaral, at ngayon yung sinusustentuhan nila is yung mga apo na din nila. Nakakalungkot lang minsan isipin na ikaw na anak, pinag-aral ka ng magulang mo, tapos hanggang pangasawa mo, pati yung anak mo, ipapa-shoulder mo pa rin yung gastusin sa nanay mo. Maawa ka na lang talaga kung maririnig mo yung mga kwento nila. Pero hindi tayo dito para mag-judge, kundi nandito tayo para makinig at pulutan ng leksyon kung ano man yung mga pinagsasabi nila or sinishare nilang story nila para hindi rin natin mararanasan. Minsan talaga nakakalungkot lang talaga isipin sa realidad na matanda ka na, tumagal ka na sa abroad, na sana nagpahinga ka na sa Pilipinas. Kaso sa hirap ng buhay, kahit na may edad ka na, nandito ka pa rin sa Hong Kong at nagtatrabaho. Nakakalungkot isipin pero ganyan talaga ang realidad at hindi natin maiiwasan na marami talaga mga kababayan dito na nandito sa Hong Kong na mas pinili na magsakripisyo malayo sa pamilya para masustentuhan lang yung mga pangangailangan nila, para mabigay lang yung mga gusto nila sa buhay or gusto mga pangarap na gusto nilang makamit, dahil lahat ng mga magulang ay ganyan yung pangarap sa kanilang mga anak, na makamit kung ano man yung gusto nila at pinapangarap nila sa buhay. Kaya sabi ko nga sa una ng vlog na ito, sabi ko, napakaswerte ng mga anak na ang mga magulang ay nandyan sa abroad na handang gawin, handang magsakripisyo. Isasakripisyo ang mga oras na hindi na maibabalik. Lumaki kayo na wala yung nanay nyo, pero handa silang magsakripisyo para mabigyan kayo ng magandang buhay. Kaya sa mga anak dyan, Diyos ko, magpasalamat kayo talaga sa inyong mga magulang, dahil hindi madali ang hirap ng buhay dito sa Hong Kong, lalo na sa aming mga katulong. Napakahirap talaga ang buhay ng katulong at hindi nyo ito maiintindihan hanggat hindi nyo nasusubukan. Kaya habang nandito pa yung mga magulang, i-appreciate nyo, magpasalamat kayo lagi, kamustahin nyo sila lagi, dahil yun lang yung mga nagpapasaya sa kanila, yung pangungumusta at pag-aral ng mabuti talaga. Tapusin yung mga pag-aaral dyan, Diyos ko, sa mga estudyante dyan na mayroong mga magulang dito sa abroad, mag-aral kayo ng mabuti dyan, tapusin nyo yung pag-aaral nyo, dahil walang ibang gusto ang magulang kundi makapagtapos ang anak at mabigyan ng magandang kinabukasan, kaya silang nagsakripisyo dito. Diyos ko, kung makita nyo lang yung mga sitwasyon dito, ano talaga kayo, napakasakit sa damdamin, no? Na may mga kababayan tayo na matanda na dito, nagkakasakit na dito, hindi pa din umuwi sa Pilipinas kasi nga walang ibang source of income sa Pilipinas, kaya nandito. Thank you.